Kayo ho ba ang kilalang matadera dito? Narinig mo, Nay? Mukhang tiba-tiba na naman tayo ngayon. Magtigil ka, baka marinig ka. Iba pa ang maging dating. Kami nga ho. Bakit ho? Magpapakatay ho kayo? Kailan ho? Ano ang ipapakatay nyo? Saan ho magkakatay? Sana naman ho, hindi na baboy. Amara, Hindi baboy. Kalabaw at baka. Mukhang excited ka ha? Aba, syempre. Makakatikim na naman ng sariwa eh. ang ibig hong sabihin ng anak ko sariwang karne. Pang-ulam. Matagal na kasi kaming hindi nakakatikim eh. Walang ibang ibig sabihin yun. So, kailan ho ba? Sa darating na linggo. Darating na linggo? Ibig sabihin, Sabado ngayon. Oh! Bukas na! Oo, may gaganapin kasing fiesta sa darating na linggo na magtatagal din ng isang buong linggo. Fiestahan ba ka mo? Abay may sayawan ba riyan? Oo naman hindi pwedeng mawala ang sayawan sa fiestahan. May kasunduan na ba tayo? Maaari ba kami makifiesta na rin? Oo naman. Yun nga ang plano. Ano ho yun? Ito na ang paunang bayad ko. Wow! 5,000 ho? Ilan ho bang kakatayin? Abanay, ito lang yata ang piyestang a-attenda natin na sobrang matutuwa ako. 2 lang naman. 1 baka at 1 kalabaw. Aba, solve na solve. Kami na lang ho ang bahala. Sang sityo, baryo pala kayo nakatira. Susunduin ko na lang kayo sa may tulay palabas ng baryo bukas na madaling araw. Madaling araw ho? Malayo ho ba yun dito? Hindi. Malapit lang. Diyan lang sa kabilang baryo. Malapit lang ho pala kung ganun eh. Bakit ho kailangang madaling araw pa? Kailangan pa bang may dahilan? Hindi pa ba sapat yung binayad ko? Aray naman, Nay. Tulis ho ng siko nyo. Sige ho, magkita na lang tayo bukas ng madaling araw sa may tulay. Huwag ka na nga maraming tanong, Amara. Sige, mauna na ako kung ganon. Pero, Nay, Amara, hindi ba parang nakakapagtaka naman yun? Madaling araw pa talaga? Sa oras pa namang yun, ang sarap kumain ng sariwang atay ng baboy. ay, sandali lang ho pala. Oh, nasa na siya? Ang bilis naman yatang maglaho. Hoy, Amara! Aray naman, Nay! Napakasadista niyo ho! Alam niyo ho ba yun? Kanina lang siniko niyo ako, ngayon naman hampas. Parang hindi niyo ako anak Kasi... Wag na nga. Wala. Hinampas ako para sa wala. Sa kabila ng pananabik ni na Amar at Aling Lili sa piyesta, hindi pa rin nila maikaila na may kakaiba nga sa Ali. Kinabukasan na, gaya ng napag-usapan na, maaga silang nagtungo sa may tulay upang katagpuin ito. Bit-bit ang ilan sa kanilang gamit at damit. Kanina pa ho tayo rito, Nay. Darating pa ho ba yun? Hindi ba masyado tayong napaaga? Ano ba yan? Sana kumain muna ako bago tayo tumungo rito Kakainis. Tigilan mo na nga ang karereklamo mo riyan. Yang gutom mo maiibsan din mamaya kapag nagkatay na tayo. Nay naman! Ipaalala ba naman? Di lalo lang akong natakam sa mainit at sariwang dugo, lamang loob, at ang paborito kong atay at puso ng baka't kalabaw. Sarap! Kainis ka, Nay! Amara, eto seryoso ha. Magtino ka. Hindi porket isa kang aswang aarte ka na parang halimaw. Alam ko naman ho yun, Nay. Pero kayo na nga rin ho ang nagsabing... Pinagantay ko ba kayo na matagal? Ay, saan ho kayo dumaan? Hindi ho namin kayo napansin Oo nga ho. Kanina pa ho ba kayong nandito? May narinig kaya siya? Saan pa ba ako dadaan? Saka kararating ko lang. Tayo na? Maglalakad lang ho ba tayo papunta sa sitio nyo? May sasakyan tayong gagamitin papunta ron. Tara, sumunod na lang kayo sa akin. Ay, nga pala. Ano ho palang pangalan nyo, Ale? Tawagin niyo lang akong...
Anong itatawag namin? Anong nangyayari? Parang bigla akong nahilo, Inay. Ako rin. Ano ba nangyayari? Parang bigla umiikot ang paligid. Melay. Tawagin niyo akong Melay. Bago pa muling makapagsalita si Amara, nawala na siya ng malay sa di malamang dahilan. Pagkagising nila, nasa isang sityo na sila na noon lamang nila napuntahan. Nakaupo sila sa beranda ng isang may kalakihang bahay. Bahay na naiiba sa lahat ng naroroon. Anong nangyari? Aray, ang sakit ng ulo ko. Teka, ano bang nangyayari? Nasaan na tayo? Maligayang pagdating sa aming lugar. Nakatulog kayo sa biyahe. Ha? Nakatulog sa biyahe? Parang hindi naman yun ang naaalala kong nangyari. Ito nga pala ang asawa kong si Ben. Elay, sigurado ka bang nabago mo ng alaala nila? Paano kami? Binuhat niyo ba kami paakyat at pababa ng sasakyan niyo? Nakakaya naman. Sana ginising niyo na lang kami. Asan na ho pala ang sasakyan nyo? Saka ang naalala ko, naglalakad pa tayo tapos biglang... Tumingin kayo sa mata ko. Ha? Bakit ho? Hindi niyo ba natatandaan? Sumakay kayo sa sasakyan namin. Nakatulog kayo dahil sa pagod. Yon ang nangyari. Pero hindi ho yun ang nangyari. Tsaka, bakit kailangan pa ho naming tumingin sa mata nyo? Sinusubukan nyo ba kaming i-hypnotize, ha? Anong... Nagbibiro lang naman ako. Inay, nakita niyo yung reaksyon niya? Galit ba siya? Bakit parang nagbibiro lang naman ako Mukhang mas malakas ang isip nila kaysa sa ibang tao. Hindi tumatalab sa kanilang kapangyarihan ko. Ano kayang pinagbubulungan nila? Bakit kailangan pa nilang lumayo? Tsaka, asa na ba talaga kami? Anong gagawin natin? Bibihira na lang ang mga taong may matibay na isip. Totoo nga ang nabalitaan ko. Kakaiba at hindi pangkaraniwan ng dalawang matadora ng baryo na yon. At isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi lang basta panghanda ang meron tayo, kundi isang mabisang alay para sa ritual ng muling pagsilang ng buwan. Inay, ano kayang pinagbubulungan nila? Wala akong marinig. Tsaka, parang may mali talaga rito eh. Paano nandito na lang tayo bigla pagising natin? At anong ginagawa natin dito sa balkonahe nila? Dapat sa loob pa lang ng sasakyan, kinising na nila tayo, di ba? Tsaka, wala akong sasakyan dito oh. Mukhang normal lang naman tong sityo nila eh. Saka nak, tingnan mo yung magagandang banderitas nila oh. Napakatingkad ng kulay. Ang ganda, hindi ba? Baka nga nakatulog lang tayo, kaya wala tayong maalala. Pero parang may mali sa mga banderitas nila eh. Hindi pa rin ako kumbinsido, Inay. Ang weird talaga. Alalahanin mo na lang ang biyayang nag-aantay sa atin dito. Saka mahalaga, nandito na tayo. Makakatikim na ulit tayo ng sariwa. Sa bagay, may punto po kayo. Aling Melay! Melay? Saglit na natigilan si Amara nang muling mag-echo sa isipan niya ang tinig ni Aling Melaya bago siya nawala ng malay kanina. Sigurado siya, malinaw na sinabi nitong Melay ang kanyang pangalan. Pagkatapos marinig yun, ay bumagsak siya sa malamig na lupa at hinimatay. Ang gaganda ng mga banderitas nyo rito Halatang magiging masaya ang fiesta. Pero, kailan ba namin sisimulan ng pagkakatay? Saka saan pala kami tutuloy? At may pagkain ba kayo? Nagugutom na kasi ko eh. Kami ng anak ko. Dito kayo matutulog. Dito? Sa bahay na to? Oo, meron kasing sariling bahay tuluyan ng mga nagiging bisita namin dito. Aba, ayos! Amara, meron tayong sariling bahay. Oh, at ang laki! Nandiyan na sa loob ang lahat ng kakailangan ninyo. Aba, tama talaga ang pasya nating sumama, Amara. Sumunod na kayo sa akin. Iikot ko kayo sa loob ng bahay. Ako nga pala si Mang Ben. Asawa ko naman yung sinamahan yung si Melay. Ako naman si Lily.
Ito naman ang anak ko si Amara. Amara? Ayos ka lang ba? Ang tahimik mo naman bigla. Ha? Wala. Bakit parang sobrang sarado naman ho ng bahay na to? At iba ho ang estilo kumpara sa ibang kabahayan na nakita ko sa labas kanina. Marami kasing unggoy dito eh. Madalas basta-basta na lamang pumapasok sa loob ng bahay. Kaya yan, parang hindi manakawan ng pagkain at mga gamit. Saka sinadya talagang ibang estilo ng bahay na ito dahil mga dayuhan ang titira dito. Anong ibig yung sabihin dun? Tsaka, may iba pa ho ba kayong bisitang inaantay? Ang dami mo namang tanong. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Tsaka wala na. Kayo lang ang bisita namin ngayon. Oo, hindi kasi talaga kami nag-iimbita ng marami. Kung mag-iimbita man, mga isa o dalawa. Ganun lang. Bakit naman ho? Hindi ho ba mas marami, mas masaya? Amara, ano bang ginagawa mo? Ba't ang dami mong tanong? Masama na ho bang magtanong, inay? Mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Siguradong napagod kayo sa biyahe. Halina kayo sa kusina. Nandun pala sa taas ang mga kwarto. 2 yon. Kayo na ang bahala kung saan nyo gusto matulog. Inakit na rin pala namin yung mga gamit na dala nyo. May banyo na rin dito sa loob, kaya hindi nyo na kailangan lumabas. Nandiyan naman sa kaldero ang pagkain. Kayo na lamang ang bahala sa sarili nyo, ha? Feel at home. Ay, sige ho, Mang Ben. Salamat ho. Sandali lang ho pala. May kuryente ho ba kayo rito? Gumagana ba ho yung mga bumbilya na yan? Oo, gumagana ang mga yan. Meron naman kaming generator dito eh. Sige ho. Salamat ulit. Ano naman to? Adobo? Hindi naman to ang gusto ko eh. Tsaka anong klaseng adobo to? Maputla at mukha pang hindi masarap. Ay, yung tiyan ko kumukulo na. Paano? Sige, maiwan ko na kayo. Sandali lang ho. Kailan ho ba natin kakatayin yung kalabaw tsaka baka? Sa Sabado ng gabi. Ho? Sabado pa ho ng gabi? Napaaga yata kami ng punta. Hindi ba at makikifiesta rin naman kayo? Akala ko ba umalis na tong si Aling Melay? Sumunod pala siya? Sa bagay. Huwag kayong mag-alala. Maraming magaganap. Siguradong hindi kayo mababagot sa pamamalagi niyo rito. Ben, tayo na. Maiwan na muna namin kayo. May aasikasuhin lang kami para sa fiesta. Nga pala, mamayang gabi na magsisimula ang fiesta. Kaya magpahinga na muna kayo ngayong umaga. At kung maaari sana, pagsapit ng gabi, wag na wag kayong lalabas. Maraming mababangis na hayop dito. Mabangis din naman kami Tsaka sandali nga. Sabi nyo, mamayang gabi magsisimula ang piyesta, hindi ba? Paano ho kami makikipiesta kung hindi kami pwedeng lumabas sa gabi? Ang ibig kong sabihin, wag na kayo magpapaabot ng sobrang gabi sa labas. Hanggang 10:00 lang naman ang kasiyahan at bukas na ulit ipagpapatuloy. Hindi ba dapat hanggang magdamagang piyestahan? Kakaiba yung piyesta nyo May curfew? Nabanggit ko naman na maraming mababangis na hayop rito sa amin, hindi ba? Yon ang dahilan kung bakit may curfew. Sayang. Mas masaya pa naman sana ang disco sa gabi. Sige ho, kung may kailangan kami, tatawagin na lang namin kayo. Hindi na. Utusan niyo na lang kung sino bang nasa labas. Ben, tayo na. Paano ho kung umalis na sila riyan? Sa halip na sagutin ni Aling Mela yung tanong ni Amara, ngumiti lamang ito saka lumabas ng pinto na lalong ikinakunot ng noo ni Amara. May attitude talaga yung si Aling Melay, no inay? Huwag mo na lang pansinin. Oh, hindi ba't gutom ka na? Kumain na tayo. Pero nay, hindi lang naman kalam ng tiyan ko ang problema. Alam niyo na yun. Ay, magtiis ka na lang muna. Wala tayo sa baryo at bahay natin. Mahirap na. Inay, totoo kayang maraming unggoy dito? Masarap pa rin naman sila, di ba? Amara, tigil-tigilan mo nga yung kung ano man yung iniisip mo. Saka hindi mo ba nakikita tong bahay na to?
Yung mga bintana nakarehas pa. Oo nga. Bakit need pa ng bakal kung pwede namang isara tuwing gabi tong mga bintana? Isa pa, may mga tao naman yata rito tuwing umaga. Hindi naman yata basta-basta papasok ng bahay ang mga unggoy pag alam nilang may tao, di ba? Iniiwasan din ni Aling Mele ang tanong ko kanina tungkol sa mga rehas. Dahil sanay na kami mga taga rito. Yan ang sagot sa tanong mo. Sino ka? Anak ako ni na Aling Melay at Mang Ben. Nakilala niyo na sila, hindi ba? Pinapabigay ito ni Ina sa inyo. Nakakalimutan niya kasi maghanda ng unan at kumot para sa inyo. Ah, ganun ba? Pakilapag na lang dyan. Hindi uso kumatok sa inyo, no? Amara, Nagsasabi lang naman ng totoo eh. Magsabi lang ho kayo kung may kailangan pa kayo. wala na naman sa ngayon. Salamat ulit ha. Sige ho. Suplado naman nun. Kala mo yelo, pagkalamig-lamig. Sayang, gwapo pa naman. Pero parang nakita ko na siya. Kamukha niya lang siguro. Amara, pigilan mo nga yung bibig mong walang preno. Sa katulungan mo na ako rito maghanda ng makakain natin. Akala ko ba nagugutom ka na? Sasara ko lang yung pinto, inay. Baka meron na namang biglang pumasok eh. Mabilis na nagtungo si Amara sa sala upang isara ang pinto. Pero bago pa man niya ito maisara, saglit niyang sinulyapan ang labas. Sa unang tingin, normal ang lahat. Makulay, maliwalas, at tila masaya ang mga tao. Pero may naamoy siyang kung ano sa hangin. Isang amoy na alam niyang hindi normal. Amara! Kakain na tayo! Nariyan na ho! Nay, hindi niyo ho ba napapansin na parang may kakaiba sa ihip ng hangin? Ano na naman kakaiba sa ihip ng hangin? Para kasing may lansa. Parang, ewan ko. Baka dahil puro sariwang karne na lang ang laman ng utak mo kaya parang naaamoy mo na rin. Ganyan ka na ba talaga kahayok at gutom sa laman? Ito, pagtiisan mo muna. Hindi naman sa ganun, inay. Amara, alam ko simula na naging aswang tayo. Marami na nagbago sa pamumuhay natin. Gustuhin man natin o hindi, hinahanap-hanap na ng katawan natin ng sariwang karne. Pero anak, tao pa rin tayo. Taong niyanggaw, pero tao pa rin. Ano ba naman yung ilang araw na pagtitiis? Hindi naman ho sa ganun. Kalimutan nyo na nga lang ho. Anong oras na ba? Hindi ko pala nadala ang relo ko. Hindi ko nga pa nadala. Para kasing suot ko yun eh. Wala ring orasan rito. Pero sa tansya ko mga 10:00 na ng umaga. Kaya nga kumain na tayo. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Hindi naman kasi ito ang pagkain gusto ko. Mukha pang hindi masarap. Kumain ka na lang at huwag masyadong maraming reklamo. Pagkasabi ni Aling Lili Nona, mabilis niyang isinubo kay Amara ang isang kutsarang karne na hindi matukoy kung anong uri. At sa hindi inaasahan nakapagtatakang nagustuhan ni Amara ang kakaibang lasa nito. In fairness, inay ha? Masarap siya. Pero, anong karne to? Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klaseng pagkain. Alam ko nga adobo siya dahil medyo maitim ang kulay. Parang may toyo eh. Pero, hindi eh. Niwala nga tong rekado o toyo man lang. Lechong paksiw? Pero hindi rin eh. Hindi naman siya lasang baboy. Sa katunayan, wala tong lasa. Dahil wala siyang pampalasa. Ni asin parang wala nga eh. Pero may kakaibang pakiramdam sa dila. Yung karne niya may natural na lasa. Malambot. Masarap. At naiibsan nito hindi lang ang gutom ng tiyan ko. Anong klaseng pagkain? Teka sandali inay. Huwag mo naman akong ubusan. Napakarami mo kasing satsatrian eh. Kung kumain ka na lang kaya? Pero anong klaseng karne kaya to, no? Na kahit walang rikado, napakasarap. Ngayon lang ako nakatikim nito. Ang sarap! Mas masarap pa kaysa sa kain ng sariwang karne. Pero nak,
Pansin mo? Parang may kalasa to, no? Pansin niyo rin pala, inay. Akala ko ako lang eh. Pero, hindi ko kasi matukoy kung ano. Parang unang tikim, bago siya sa panlasa. Pero, habang tumatagal, parang mas nakikilala ko yung lasa niya. Ay, wag na lang nating pansinin. Tsaka alam mo, Nay, kahit gaano pa ka-weird ang sitio na to, kung ganito kasarap ang pagkain nila araw-araw, abay ayos lang. Kahit dito na ako tumira. Ako rin. Lalo na kung araw-araw fiesta. Aba, solve na. Payag na rin akong maging asawa yung cold na anak ni Aling Melay. Ano? Ay, wala ho yun. Ay, inay, yung mata niyo ho. Ha? Nagkukulay puti ho ito. Kagaya kapag nakakakain kayo ng sariwang atay ng baboy. Ano? Pero, Aling Lily? Amara? Buksan niyo tong pinto. May tao. Paano yan? Makikita ni Aling Melay na ganyan ang mata niyo. teka, ano gagawin natin? Sa kwarto. Ay, hindi. Sa banyo na lang. Mas malapit. Aling Lily? Lumabas na ba sila? Bilis, Nay, dali. Sadali. Inay naman, mamaya ka na kumain. Aling Lily? Amara? Nariyan na ho! Bilisan mo na, inay. Dalhin mo na nga lang yan. Bilis! Ano't ang tagal naman ninyo magbukas? Ano nangyari sa'yo? Bakit ho? May mali ho ba sa mukha ko? Iba ho ba ang kulay ng mata ko? Ano? Hindi. Ang tinutukoy ko, yung karning nagkalat sa mukha mo. Ganyan na ba kumain ng mga tao ngayon? Pasensya na ho Ang sarap ho kasi nung... ano nga ho pala yung karne at luto ng pagkain iniwan niyo sa amin? Bibihira ang karning yon at mahirap hanapin. Ang nanay mo pala, nasaan? Ano yon? Si inay ho. Sumama ho kasi ang tiyan niya. Gutom na gutom po yata tapos napasobra sa pagkain kaya sumakit ang tiyan. Sandali lang ho Lily? Ayos ka lang pa riyan? Masama lang ho ang tiyan niya. Balik na ho tayo sa sala. Tayo na ho. Akmang hahawakan ni Amara si Aling Melay para igiya pabalik sa sala. Pero mabilis itong umilag at lumayo sa kanya. Babalikan ko na lang kayo mamayang hapon. Magpahinga na muna kayo. Saka hinay-hinay sa pagkain yan. Sige ho. Ang arte naman niya. Dahil ba marumi ang kamay ko? Inay! Ano? Wala na ba siya? Wala na ho. Ayos na ho ba kayo? Ayos naman talaga ako Wala naman talaga ako nararamdamang kakaiba. Yung mata ko, normal na ba? Hindi na ba kulay puti? Hindi na ho. Ano ho pala yung ingay kanina? Bigla kasi may sumulpot na daga Nagulat ako. Natapon tuloy yung pagkain ko. Ano raw palang sadya ni Aling Melay? Di ko nga alam Wala namang sinabi. Babalik na lang daw siya mamayang hapon. Pagkatapos nilang magligpit ng pinagkainan at maglinis, nagpahinga na rin sila. Dulot ng matinding pagod at kabusugan ay mabilis silang nakatulog. Nalimpungatan na lamang sila sa sunod-sunod na katok at ingay mula sa labas. Amara, anong oras na ba? Pagbuksan mo nga yung kumakatok. Linggo ngayon pahinga natin. Bukas na lang kami magkakatay. Kagi, si Aling Mela yun, inay. Wala tayo sa bahay natin. Ay, oo nga. Napasarap ang tulog ko. Babae mo na, bilis. Nariyan na ho! Maingay na po sa labas. Mukhang nagkakasiyaan na ho sila. Sige na, babae mo na, susunod ako. Ano't napakatagal naman ninyo magbukas? Muntik na namin sirain yung pinto sa tagal ninyo. Pasensya na ho. Nakatulog kasi kami. Oho, napasarap po ang tulog namin mag-ina Nakalimutan ko pa nga wala pala kami sa bahay namin. Siya, bukod sa pagkakatay, fiesta rin ang pinunta nyo rito, hindi ba? Ano pang hinihintay ninyo? Tayo na. Ngayon na ho? Hindi, bukas.
Oo, ngayon na rin ang simula ng fiesta. Kung ganun, tayo na. At baka mahuli pa tayo sa sayawan. Sayawan. Nakaabang na sila sa may gitna ng plaza. Marami-rami na rin na nakikiisyoso. Sabik na ang lahat. Hapon na rin ho pala. Pero masyado pang maaga, hindi po ba? Aba, simula pa lang yan. Dito sa sityo, ang kasiyahan ay parang apoy. Kapag nagsimula ng lumiyab, mahirap nang patayin. Isa pa, hindi ba't nabanggit ko na hanggang 10:00 lang ang kasiyahan? Kaya maaga talagang sinisimulan. Hindi ba, Lucas? Oo, ina. Ngayon umpisa ng piyesta. Kaya inaasahan ng lahat na makikisaya kayo bilang panauhin namin. Si Lucas nga pala, ang anak ko. Oho, nakilala na ho namin siya kanina. Hinatid niya yung kumot at mga unan. Lucas pala ang pangalan niya. Bagay sa kanya. Ano na? Ay, sandali lang ho. Pansin ko ho, lahat kayo may suot na itim na balabal. Kasali rin ho ba yun sa tradisyon nyo? Oo, at oo nga pala. Meron rin kaming inihanda para sa inyo. Hindi mo ba sinabi sa kanila, Lucas? Hindi ba't ibinilin ko sa'yo yun? Nakalimutan ko ho. Hay, sa cabinet sa taas, naroon ang 2 puting balabal. Suotin niyo yon. Puti? Bakit ho puti ang sa amin? Dahil dayuhan kayo. Kasama yon sa tradisyon. Pasensya na ho Mausisa talaga tong si Amare. Tayo na nga sa taas. Mabilis na hinila ni Aling Lili si Amara paakyat. Ngunit bago sila tuluyang makaakyat, bagyang lumingon si Amara kay Lucas. At doon niya napansin ang saglit na bangga ng tingin ng mag-ina. Matatalim, parang may alitan na pilit nilang itinatago sa likod ng tahimik na sulyapan. Kaya ba cold si Lucas? Dahil hindi sila magkasundo ng nanay niya? Para kasing may alitan sila. Anong binubulong-bulong mo dyan? Ang cold nung Lucas, inay, no? Tsaka parang hindi sila okay ng nanay niya. Paano mo naman nasabi? Kasi kanina, nung paakyat tayo, lumingon ako sa kanila. Parang ang sama ng tingin ni Aling Melay kay Lucas. Alam mo yung tingin mo, Nay, pag pinapagalitan mo ko pero may ibang tao? Ganun. Normal lang naman yun sa mag-ina. Ano bang problema ron? Ewan ko, inay. Para kasing hindi na natutuwa si Lucas. Alam mo naman ang kabataang kagaya mo, matitigas ang ulo. Tulungan mo nga ako hanapin yung sinasabi niyang balabal na puti. Parang wala naman dito. Cabinet daw, inay. Drawer naman yung binubuksan mo eh. Ito, nahanap ko na. Oh, suotin mo na yan. Sinusuot ba to? Di ba tinatalukbong lang sa ulo? Tsaka, bakit kailangan pa nito? Para naman tayong a-attend ng ritual niyan eh, imbis na piyesta. Ano ka ba? Para siguro hindi tayo mahamugan. Isaklob mo na nga yan sa ulo mo at huwag ka nang magreklamo. Tara na sa baba, nag-aantay na sila. Pagkababa nila ay tumulak na sila papunta sa plaza. Makulay at maliwanag ang mga bahay sa daraanan at masaya ang mga taong abala sa paghahanda. Pero sa kabila nito, dama ni Amarang malamig at mabigat na hanging sumasalubong sa kanya. Inay, hindi pa tuluyang nagdidilim pero ang lamig na, no? Akala ko ako lang nakakahalata. Ang kulay at ang saya nilang tingnan. Pero parang hindi naman abot sa mga mata nila yung saya. Sabi sa'yo, inay, itong sityo nila parang masyadong masaya. Pero hindi ramdam. Parang yung saya, nandyan lang sa paningin, hindi sa pakiramdam. Tsaka tingnan mo tong si Lucas. Default na ba sa mukha niya ang deadpan? Walang reaksyon eh. Parang malamig na yelo lang. Sayang, ang gwapo pa naman. May pahindi ramdam ang saya ka pa eh. Nasa iba lang naman pala ang tingin mo. Hindi, Nay. Seryoso nga. Tsaka hindi lang naman siya. Pati si Mang Ben. Parang sunod-sunuran lang sa kung anong iutos ni Aling Melay. Tipong alam mong may sarili siyang isip, pero mas pinapakinggan pa rin niya kung anong sasabihin nitong si Aling Melay. Hindi siya parang utusan, pero parang matagal na siyang sanay sumunod. Ngayon na. Magandang gabi sa inyong lahat.
Kami po'y taus-puso nagpapasalamat sa inyong pagdating. Sa mga panauhin natin ngayon lamang nakarating dito sa aming munting sityo, Aling Lily at Amara, sana'y maramdaman ninyo ang init ng aming pagtanggap. Ngayong gabi ay magsisimula ng ating pagdiriwang ng pista ng muling pagsilang. Isang linggong kasayahan, kainan at pagsasama-sama. Bilang pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Pista ng ano? Muling pagsilang? Pagsilang ng ano? At para masimulan ang lahat, may munting handog ang ating mga kabataan. Isang sayaw ng pasasalamat at paglilinis ng kaluluwa. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Piyesta ng anong patron o santo ho ba to, Aling Melay? Parang biglang may pumindot ng pause button sa remote dahil sa sinabi ni Amara. Natigilan ang lahat, pati ang mga sumasayaw sa entablado. Lahat ng paningin ay sa kanya na nakatuon. May nasabi ba akong mali? Palabiro ka pala, Amara. Ha? Ituloy ang kasiyahan. May nakakatawa po ba sa tanong ko? Hindi namin ipinagdiriwang rito ang mga santo at patron. Kagaya ng kung paano nyo ito ipinagdiriwang. Meron kaming sariling Diyos na tinatawag namin Santissima Muerte. Santissima Mue? Muy bien? Ay, Santissima Muerte, higit na makapangyarihan kaysa sa kinikilala mong Diyos. ganun ho ba? Tigilan mo na nga ang kakatanong, Amara. Sabi sa'yo na may mali talaga sa sityo na to. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At may sarili pa silang Diyos. Tayo kahit aswang, naniniwala pa rin sa Diyos. Manahimik ka, baka marinig ka nila. Inay, kanina ang lamig. Pero bakit parang biglang uminit? Mainit sa balat ng hangin. Pero kinikinang ang kalamnan ko. Para akong lalagnatin. Muli nating bigyan ng masigabong palakpakan ng mga nagtanghal. At ngayon ay nasisilagan na tayo ng pulang araw. Pulang araw? Yung golden hour bang tinutukoy niya? Ginto kaya yun, hindi pula. Mangyaring magtungo ang lahat sa mahabang lamesang aming inihanda para sa ating munting salo-salo. Napalingon ang lahat sa isang mahabang lamesang nakapwesto sa gilid ng plaza. Nakapatong doon ang iba't ibang masasarap na putahe. Nang makita yun ni Amara, saglit na nawala sa isip niya ang lahat ng kakaibang nangyari. Uy, ang daming pagkain! Ay, may lechon pa! Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Tayo na! Aha! Inay! Inay! Parang tutulo na ho ang laway ko sa pagkatakam. Para silang kumikinang sa paningin ko. May lechon kayo? Sino nagkatay? Dapat ipinagkatiwala nyo na sa amin. Bisita pa rin kayo. At ang usapan ay kalabaw at baka lang ang kakatayin ninyo. Bakit hindi ninyo tinikman ang lechon? Para talaga yan sa inyo. Talaga? Mukhang mabubusog ulit tayo ngayon, Inay. Ganito ho ba talaga palagi ang dami ng handa sa piyesta nyo, Aling Melay? Ganyan namin pinapahalaga ng aming Diyos. Kumain na kayo. Kukuha na ho ako Makikiraan. Ay, ala, nahulog. Sayang naman. Lucas, Huwag mo nang damputin yan. Marumi na yan. Sinadya mo yun, oh. Itong, ano to? Inubaran ba to? oo, inuburan nga yan. Espesyal ang isang yan. Tikman mo. Isda ang halo niyan. Baka malansahan ka. Ben, Lucas, may kailangan pa tayong asikasuhin. Samahan mo muna ako. Pero, hindi pa ako kumakain. Ina? Bakit kay Aling Melay pa siya nagpaalam? Si Mang Ben na nga ang nagyayaya sa kanya. sundin mo na lang ang ama mo, Lucas. Kumain lang kayo riyan, Amara. Ha? Ay, oho. Ang weird. Binuksan na ang mga ilaw. Sa bagay, madilim na rin. Inay? Nay? Nagtakang napatingin si Amara kay Aling Lily.
na parang pumasok na sa sarili niyang mundo habang nilalantaka ng mga pagkain. Parang gutom na hayop, gaya ng iba pang naroon. Ganun ba talaga kasarap? Ano yun? Parang tunog ng sampal. Parang galing sa direksyong pinuntahan ni Mang Ben at Lucas. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang salo-salo. Para kasing... wala ho. Ay, makakain na nga. Baka guni-guni ko lang yun. Ano na naman ba yun? May nag-aaway pa ron? Si Aling Melay pala. Bilis niya namang mawala. Saan naman siya nagpunta? Wala naman sigurong masama kung sisilip ako saglit, no? Nay, sige pakabisi ka na lang muna dyan. Saan ka pupunta? Ay sisilipin lang po ako. Anong sinabi ko sa'yo? Hindi ba't isa lang naman ang pakiusap ko sa'yo? Kung tutuusin, hindi nga ako dapat nakikiusap dahil ako ang iyong ina. Huminahon ka, Eli. May mga bisita tayo ngayon. Kung gusto mong maging maayos ang lahat, kagaya ng plano niyo ng mga nakatataas, dapat kumalma ka. Pagsabihan mo yung anak mo, Ben. Sige na, bumalik ka na rin sa kasiyahan. Huwag mo siyang utusan. Shit! Papunta siya rito. Lucas, Ama, kayo ang padre de pamilya, di ho ba? Bakit hinahayaan niyo lang na maging sunod-sunuran na kayo sa kanya? Alam ko, hindi niyo rin naman gusto itong ginagawa natin. Hindi ho ba? Ano gusto mong gawin ko? Kalabanin ko ang iyong ina? Para saan? Para pareho niya tayong ialay sa diablong sinasamba nila? Diablo? Iaalay? Lucas, alam mong hindi ko lang ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko rin to para sa'yo. Pero hindi ko naman hiniling na gawin niyo. Hindi na inantay pa ni Lucas ang sagot ng ama. Mabilis siyang naglakad palayo mula sa lugar na yon. Ngunit sa hindi inaasahan, sakto pang lumiko siya kung saan nagtatago si Amara. Ano? Shh! Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang pag nakita ka ni Ama, lalo na ni Ina, siguradong patay ka. Hinahanap ko lang yung palikuran. Sino nandyan, Lucas? Wala ho. Mga aliporos lang po ni Ina. Sumunod ka sa akin. Kailangan pa bang sumunod? Ihila-hila mo na ako. Tumahimik ka na lang kung gusto mo pang mabuhay. Dito tayo. Aray naman! Dahan-dahan naman! Anong mga narinig mo? Wala naman masyado. Alam kong nagsisinungaling ka. Nahuli na rin naman kita eh. Kaya magsalita ka na. Ano ba talagang balak niyo sa amin? Hindi lang kami mga taga-katay para sa inyo, hindi ba? Huwag mong ibalik sa akin ang tanong. Sagutin mo muna ang tanong ko. Anong mga narinig mo? Ano ba? Lumayo ka nga. Masyado ka nang malapit Sagutin mo. Ang tanong ko, anong mga narinig mo? Akala mo ba matatakot mo ako? Hindi mo ako kilala, no? Ano muna kasing kailangan niyo sa amin? Amara! Punyemas, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nanginginig? Hindi lang ito nginig ng takot, kundi kilig. Ay, puisit. Amara, umayos ka. Ano na? Magsasalita ka ba o ano? Hindi ba parang lugi ako ron? Baka mamaya, pag napatunayan mong may narinig ako, basta mo na lang akong patayin. Lumalalim lang gabi, Amara. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Ang mata mo, anong nangyayari sa'yo? Bakit namumula ang mga mata mo? Teka lang, ano ka ba? Halimaw? Demonyo? Akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? Mas lalo pang isiniksik ni Amara ang sarili sa dingding ng likod ng kubo. Ang isang kamay niya'y nasa likod, nakahanda, nakabukang matutulis na kukong handang sumalakay sa oras na may hindi magandang gawin si Lucas. Huwag kang lalapit! Hindi ko pa kailanman nagamit ang pagkaaswang ko. Pero kung pipilitin niya ako, hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Hindi kita sasaktan. Kung sasabihin mo sa akin ang lahat ng narinig mo. Ano yun? Bakit may kampana? Wala naman akong nakikitang simbahan dito Iyan na ba yung hudyat? Iaalay niyo na ba kami? Kung ganon,
May narinig ka nga. Pero iba yung hudyat na yan. Yan ang hudyat na tapos ng kasiyahan. Halika na. Ihatid na kita sa tinutuluyan nyo. Ano? Mabilis na binawi ni Amara ang kanyang kamay nang hawakan ito ni Lucas. Mabuti na lamang at bahagyang madilim sa lugar na yon. Kaya't hindi nito nakita ang mabalbo niyang kamay at mahabang mga kuko. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Bumalik na rin sa normal ang mga mata ni Lucas. Huwag ka na magreklamo. Ihatid na kita. Bilisan mo. Bakit kasi kailangan mo pa akong hawakan sa kamay? Huwag ka na mareklamo. Dito tayo. Bilis. Saan ang gagaling ang tunog ng kampana? Huwag mo nang alamin. Ang mabuti pa, magpanggap ka na lang na wala kang narinig. Ano? Hindi pa ako nababaliw para gawin yun, no? Gawin mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko yung makatakas. Sandali. Bakit mo gagawin yun? Mahalaga pa ba yun? Gusto mo bang makalabas kayo dito ng ligtas o hindi? Gusto ko munang maintindihan ng lahat. Huminto ka pa talaga para lang itanong sa akin yan? Alam mo bang madaling mamatay ang mga taong masyadong maraming alam? Masama bang maintindihan ko ang mga nangyayari? Isa pa, sa dami ng pwedeng maimbitahan, bakit kami pa ni Inay? Ano bang plano niyo sa amin? Hindi ko alam kung anong balak sa inyo ni Ina o ang mga nakatataas. Pero natitiyak kong hindi maganda. Tinutulungan ko na nga kayo eh. Pinapadali ko na ang lahat para sa... si Ina. Dito, bilis! Aray, ano ba? Dahan-dahan naman. Pag-usapan niyo to ng nanay mo. At kung gusto niyo ng tulong ko, magsabi lang kayo sa mga nagbabantay sa labas ang tinutuluyan niyo na gusto niyo ng tsaa. Wait, may nagbabantay sa labas ng tinutuluyan namin? Yun ba yung... Yun nga yun. Yung akala mo mga tambay lang at padaan-daan. Sige na, hanggang dito na lang ako. Pumasok ka na. hindi mo na ako ihahatid. Hindi. Oo, kaya ko na. Mauna na ako. Adios. Ay, puwisit. Saan ka nang galing, Amara? Ay, kabayo ka! Ay, ang ibig ko sabihin nakipaglaro po ako sa mga bata. Opo. Tama, nakipaglaro po ako. Pumasok ka na. Nandoon na sa loob ang nanay mo. Salamat ho sa paghatid kay Inay. Ang sarap din ho nung mga pagkain. Sigurado ka bang masarap ang mga pagkain? Para kasing wala kang kinain. Oo, masarap. Nag-enjoy nga ho si Inay Inay! Nay! Nandito na ho ako! Pagkapasok ni Amara sa bahay, agad niya itong isinara at hinanap si Aling Lily. Natagpuan niya ito sa banyo. Halos pati sariling bituka ay isuka na. Napansin din ni Amara ang paghaba ng mga kuko nito at pagtubo ng mga balahibo sa braso. Inay, anong nangyari sa inyo? Ayos lang. Napasobra lang siguro ang pag-inom ko ng tuba. Alam mo ba, Amara? Nakakatuwa ang mga tao dito. Napakababait. Ho? Kung alam niyo lang ho, Inay, kung anong natuklasan ko. Kunin mo nga yung pampakalma ko ron sa bag. Yung langis na pinagawa niyo noon sa albularyo? Oo, yun nga. Ramdam na ramdam ko pa rin ang init ng tuba sa katawan ko eh. Para bang mas lalo lang lumalabas ang pagkaaswang ko. Sige ho, sandali lang. Bilis, Amara! Ang init! Ito na ho. Iinumin niyo na ang langis, ha? Oh, takpan mo. Ano, Inay? Kumusta? Medyo ayos na. Ay, grabe. Ano kaya meron sa tubang yun? Marami na ako natikmang tuba pero iba ang tama ng isang yun eh. Mabuti na lang at agawa ko pa mapigilan ng sarili ko kanina. Kundi nabisto na tayo. Inay, may kailangan ho kayong malaman. Ano ba yun? Pwede bang bukas mo na sabihin? Gusto ko na kasi magpahinga eh. Napagod ako sa kakasayaw sa diskuhan. Importante tunay. Narinig ko kasi ang usapan nila Aling Melay, Mang Ben at Lucas. Inay, hindi lang tayo nandito para maging matadora. Baka nga hindi rin totoo na may kakatayin tayo.
Baka tayo ang kakatayin. Ano? Lasing ka ba ha, Amara? Ano ba sinasabi mo? Narinig ko ng dalawang tenga ko, inay. May pinaplano silang pag-aalay. Isang ritual. Para dun sa... Ano nga yun? Santissima... Ay, basta yun. Inay, kailangan na nating tumakas sa lalong madaling panahon. Hindi nga lang ako sigurado kung totoong tutulungan tayo ni Lucas. Kasi anak siya ni Aling Melay. Inay! Inay! Nay! Ay naku, pambihira. Tinulugan ako. Inay! Hoy! Ayos. Ngayon, mag-isa na lang ako. Pero totoo nga kaya? Ano nga kaya talagang balak nila sa amin? Lahat ng bintana, nakasara at may rehas. Kung sa pintuan ako dadaan, siguradong mahuhuli ako. Pero kung... Ay, wait nga. Kaya ko nga palang mag-anyong pusa. Kasyang-kasya ako sa rehas. Tama. May oras pa naman para alamin ang totoo. Huminga ng malalim si Amara. May init na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa gulugod. At sa isang iglap, naging isang puting pusa siya. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag at dumaba sa bintana ng kwarto. Isa-isa niyang sinilip ang mga kabahayan hanggang sa may narinig siyang usapan. Ano ka mo? Gusto mong gawing mas maagang ritual? Bakit biglaan naman yata, Elay? Dahil nagsisimula ng makahalata ang mga bisita natin. Lalo na yung anak niyang si Amara. Isa pa, gusto kong paagahin ang pagsasali ng kapangyarihan kay Lucas. Sawa na akong parati siyang mahina. Kailangan na niyang maging isang ganap na panaon. Nang sa gayon, mapalitan na niya ang letseng matanda na yon. Pero alam mo kung gaano kahalaga ang timing sa pagsasagawa ng ritual, hindi ba? Alam ko, at huwag mo kong pangaralan dahil may kasunduan na kami. Ano? Kanino? Sa mga nakakataas? Kay Santissima Muerte mismo. Nahihibang ka na ba, Melay? Alam mo kung anong pananagutan ang kailangan mong tuparin sa kanya? Anong ipinangako mo sa kanya? At anong kapalit nun? Hahandugan ko siya ng isang espesyal na kaluluwa, taon-taon. At ang kapalit, makukuha ko ang matagal ko ng gusto. Nababaliw ka na ba? Hindi pa ba sapat sa'yo ang kapangyarihang meron ka? Hindi pa ba sapat sa'yo ang pagmamahal ko? At ang sakripisyo ng anak mo? Ganyan ka na ba talaga kasama? Huwag mo kong questionin, Ben. Hindi ko kasalanang nagustuhan mo ako kahit nabatid mong isa akong aswang. At bilang anak ko si Lucas, nararapat lang na sundan niya ang yapak ko. Siya lang ang nag-iisa kong anak. Siya ang magmamana ng kapangyarihang taglay ko. Kailan mo balak isagawa ang ritual? Sa Martes, kung kailan mas epektibo ang ritual. Nasaan na pala ang magaling mong anak? Nandito na ho ako, ina. Sa Martes ko na isasagawa ang ritual. Iaalay natin ang 2 dayo kay Santissima Muerte. Doon ko na rin isasagawa ang ritual upang maging ganap ka ng panaon, Lucas. Gusto kong bantayan mo at maging mabait ka sa 2 dayo. At kung maaari, kunin mo ang loob nila at kaibiganin sila. Nang sa gayon, maging mas madali para sa atin ang lahat. Naiintindihan mo ba ako? Oho, ina. Magaling. Sinong nariyan? Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi lamang dahil sa mga narinig, kundi dahil natuntun siya ni Aling Melay. Dali-dali siyang tumalon mula sa bubunga, pero namali siya ng bagsak. May nagmamatsyag. Hanapin ang buwisit na yon. Isang puting pusa. Hindi lang siya ordinaryong pusa. Naaamoy ko siya. Isa siyang aswang. At sigurado ako, hindi natin siya kalahi. Sino naman kaya ang aswang na yon? Wala akong pakialam kung sino siya. Ang gusto ko, hanapin at patayin siya. Tayo na, bilis! Ramdam kong nasa paligid pa rin siya. Aray, puisit! Ilang beses ko na itong ginagawa kapag tumatakas ako kay inay. Pero hindi ko pa rin mamaster ang pagbagsak ko.
Nabali pa yata ang tadyang ko. Lumabas ka na riyan, puting pusa. Alam kong naririyan ka lang. Wala ka ng takas. Ang sityong ito ay pugad ng malalakas na aswang. At ang mababang uri ng aswang na kagaya mo, wala kang laban. Ina, nanggaling ako sa may pasukan ng sityo. Wala naman daw napansin kakaiba yung mga nagbabantay ron. Kung ganon, sino ang puting pusa na yon? Hindi talaga siya taga rito. Alam ko. Anong kailangan ng puting pusang yun sa baryo natin? Bantayan niyo ang bahay panuluyan ng mga dayo. Madali! Hindi. Kailangan ko na agad makabalik dun. Pwisit. Dahil sa pagkakalaglag ko, mahihirapan na akong mag-anyong pusa ulit. Ano na? Amara, mag-isip ka. Dumaan ho ako ron. Nakasara naman ho yung pintuan nila. Kaya sa palagi ko iligtas sila. Wala akong pakialam. Puntahan niyo pa rin at bantayan. Masusunod, Elay. Tayo na, Lucas. Huwag mo nang kontrahin ang iyong ina. Pinilit ni Amara na muli mag-anyong pusa. At sa tulong na rin ng kalahating buwan nagawa niya ito. Mabilis siyang sumuong sa ilalim ng mga kabahayana at buong lakas na tumalon sa bintanang nakaawang. Muntik na ako rin. Si Inay, nakalimutan kong sa kusina na pala siya nakatulog. Inay! Amara, bakit humahangos ka? Paano sila nakapasok? Naalimpungatan ho kasi ako dahil sa ingay sa labas. Nakita ko hong wala si Inay sa tabi ko kaya... ano ho bang meron? Bakit nagkakagulo? Tsaka, akala ko ho ba may curfew? Bakit ho nasa labas pa kayo? Nagkaroon lang ng konting problema. Pero huwag ka na mag-alala. Nagpunta na kami para siguraduhin ligtas kayo. Nasaan pala si Aling Lily? Sabi mo wala siya sa tabi mo. Matindi ho kasi ang naging tama ng tuba kay Inay. Nandun ho siya ngayon sa kusina. Doon na ho siya nakatulog. Ganun ba? O sige, babalik na kami. Sige ho. Pagkalabas ni namang Ben at Lucas, mabilis niyang ikinandado ang pinto. Saglit din siyang sumandal dito upang habulin ang kanyang hininga. Iniisip niyo ba na baka si Aling Lily ang sadya ng pusang yon? Hindi ko alam. Pero kailangan itong malaman ng iyong ina. Ama, baka pwede huwag niyo lang sabihin. Ibig kong sabihin, kilala niyo naman si ina. Mabuti pa nga siguro. Tayo na. Bahala na. Buwisit na Lucas yun. Sinasabi ko na nga ba eh. Kasama lang yun sa plano nila. Kailangan na naming makaalis ni Inay dito. Inay! 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 Gumising ho kayo! Inay! Anong nangyayari? Bakit ayaw niyang magising? Dahil ba to sa kinain niya? Sa tuba? Ano bang nangyayari? Mababaliw na ako. Inay, gumising ka na kasi. Pilit na ginigising ni Amara si Aling Lily. Pero hindi pa rin ito magising. Dulot na rin ang matinding pagod at sakit ng kanyang tadyang. Pinili na lamang niyang ikalma ang sarili at matulog. Kinabukasan. Amara, anak, bakit dyan ka rin natulog? Inay! Inay! Umalis na ho tayo rito! Inay, papatayin nila tayo! Mga aswang sila! Ang narinig ko, panaon! Mga panaon sila! Panaon? Saan ko ba narinig ang salitang yun? Teka nga sandali. Saan mo ba narinig yan? At paano mo nasabing aswang sila? Inay, di ba nawala ho ako kagabi? Sa kainan, nawala ho ako kasi may narinig akong parang nag-aaway. Tapos dun ko narinig ang usapan ni Namang Ben, Aling Melay at Lucas. Hindi lang pala pagiging matador ang silbi natin dito, kundi alay rin. Sandali lang. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo, Amare. Inay, kagabi ho ginigising ko kayo, pero hindi ho kayo magising-gising. Sa tingin ko, dahil yun sa mga kinain nyo. Alam naman ho natin na kahit tayo, kaya rin nating manlinlang. Kaya nating palitan ng panindang baboy ng katawan ng saging, pati ang mga biktima nating hayop. Inay, simula pa lang ho, ramdam ko nang may kakaiba rito eh.
Hindi ko lang matukoy. Pero ngayon malinaw na. Kaya pala parang sobrang masaya, makulay at palakaibigan ng mga tao rito sa sitio. Isa yun sa paraan ng panlilinlang nila. Sandali. Panaon ba ka mo? Mukhang natatandaan ko na kung saan ko narinig ang salitang yun eh. Kung tama ang hinala ko, hindi na tayo basta-basta makakaalis sa lugar na to. Ano na kung gagawin natin, inay? Sabi mo gagawin nila tayong alay ba ka mo? Oo. Siguro iniisip nilang ordinaryong tao lang tayo. Kaya ang gagawin natin, sasabay tayo sa larong gusto nila. Magpapanggap tayong walang alam at pupuslit kapag walang nakatingin. Pero inay, sa Martes, bukas na ho nila balak gawin ng ritual. Eh di maganda. Doon natin ibubunyagan totoo nating pagkatao. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang kauri rin pala nila tayo. Inay, sigurado po ba kayo? Paano kung mas malakas sila sa atin? Amara, oo niyanggaw lang tayo. Pero hindi na tayo basta-basta. Hindi na tayo mga taong kayang yurakan. May kapangyarihan tayo. At oras na para gamitin yun. Makinig ka, ganito ang gagawin natin. Pagsapit ng gabi ng Lunes, tila ba normal pa rin ang takbo ng pista. May kantahan, kainan at tawanan. Ngunit sa ilalim ng mga ngiting pilit at lantarang pakikisama, palihim na nagmamatsyag sa paligid sina Amara at Aling Lily. Pagsapit ng gabi ng Lunes, tila ba normal pa rin ang takbo ng pista. May kantahan na, kainan na, tawanan na. Ngunit sa ilalim ng mga ngiting pilit at lantarang pakikisama, palihim na nagmamatsyag sa paligid sina Amara at Aling Lily. Inay, paano ho natin malalaman kung saan ang daan palabas? Hindi nga ho natin alam kung paano tayo nakarating dito. Hindi ko rin alam. Bahala na. Diretso na lang tayo sa kagubatan. Walang daan sa kagubatan. Bangin na naghihintay sa inyo ron. Ano? Inay, Ano ba talaga ang balak niyo sa amin? Kung ganun, hindi nyo pa pala napag-usapan? Napag-usapan ng alin? Anong sinasabi nito, Amara? sabi niya, tutulungan niya raw ho tayong makatakas. Pero duda ako sa kanya. Alam ko hindi pa rin kayo nagtitiwala sa akin. Pero isipin nyo, wala kayong alam na kahit na ano tungkol sa lugar namin. Ni hindi nyo nga alam kung paano kayo nakarating dito, hindi ba? Tumingin kayo sa mata ko. Ano? Bakit? I-hypnotize mo ba kami? Gaya ng ginawa ng nanay mo? Ipapakita ko sa inyo ang totoong itsura ng sitio. Ano? Itsura? Pero bago yon, gusto kong ihanda niyo ang sarili nyo. Bago pa man makasagot si Amara, bigla nang kumislap ang mga mata ni Lucas. Isang pulang liwanag ang dumaan sa gitna ng kanyang mga mata. At sa isang iglap, ang lahat ay naging kabaliktaran. Inay, yung mga banderitas, hindi sila tela. Mga ulo sila ng tao. Mga pinugot. Mga tao? Mga ulo ng tao? Diyos ko, aswang ako pero hindi to tama. Hindi to normal. Kailangan yung tibayin ng loob nyo at magpatuloy sa pagpapanggap. Sandali, yung mga pagkain, bakit ganyan? Sandali, kaya ba binangga mo yung kamay ko nung isusubo ko na sana yung lechon? Oo, Sana pala hindi mo na tinanggal yung ilusyon. Pucha, paano ba ibalik yun? Patunay lang yan, anak, na mga tao pa rin tayo sa kabila ng sumpang pasan natin. Sabi nila, nakakatakam daw ang tao. Pero lang niya, hindi naman to nakakatakam eh. Nakakasuka to. Lucas, pwede mo bang ibalik na lang yung ilusyon? Mas okay pa yun eh. pasensya na. Pero kung ibabalik ko ang ilusyon, mas magiging mahirap para sa inyong mahanap ang tamang daan palabas ng sitio. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit mo kami tinutulungan? Hindi pa rin malinaw sa akin ang dahilan mo. Dahil hindi ko gusto maging isang aswang. Ang aking ama ay niyanggaw lang ng aking ina.
Siya ang tunay na aswang. Malupit at walang awa. Buong buhay ko, nasaksihan ko ang mga kalupitan nila. Pero wala akong magawa. Hindi ko pwedeng tanggihan ang alok ni ina. Mamamatay ako kapag ginawa ko yon. Kami ni Itay. Pero pwede ka namang tumakas at lumayo. Hindi. Kahit anong pagtatago at paglayo ang gawin ko, matutuntun pa rin ako ni ina. Gusto kong mabuhay. Pero kapalit ng kagustuhan kong yon, kailangan kong tanggapin ang sumpa. Wala akong magawa. Di hamak na mas malakas sila. Kaya ba gusto mong maging ganap na panahon? Narinig ko ang usapan niyo. Ang usapan namin? Kung ganun, paano? Tama ang iyong ina. Hindi lang kami basta ordinaryong tao. Dahil gaya niyo, hindi. Gaya ng ama mo, niyanggaw lang din kaming dalawa ni inay. Ano? Ibig mong sabihin, ikaw yung... Oo. Nakatingin na yung nanay mo sa atin. Magpanggap pa lang. Puisit. Bakit parang mas naging madilim ang buong sityo? Ano't nakatambay lang kayo riyan? Tayo na ho, inay. Sayo na ho tayo. Bilisan mo na, inay. Bagaman hindi naging madali, nairaos nila ng maayos ang gabing yun. Gutom ang tiyan at parehas mulat ang mga mata ni na Amara at Aling Lili. Kapwa hindi makatulog dahil sa mga nalaman. Kinabukasan, tuloy pa rin ang pagpapanggap at sa pagsapit ng kinagabihan. Ngayon na ho yun, hindi ba? Ang ritual? Oo. Amara, makinig ka. Ngayong gabi, kailangan nating maging alerto at kalmado. May plano tayo, oo. Pero hindi lahat ng plano maayos na gumagana. Isa pa, hindi rin tayo pwedeng magtiwala ng buo kay Lucas. Hindi natin alam kung nililin lang ba tayo niya o ano. Naiintindihan ko ho, inay. Gaya ng plano, makikisaya tayo sa pista. Uuwi rito at magpapanggap na tutulong. Hanggang sa dalhin na nila tayo sa lugar kung saan gaganapin ang ritual. Pagdating doon, saka tayo kikilos. Ganun nga. Handa ka na ba? Handa saan? Aling Melay, Mang Ben, kayo ho pala. Ang ibig sabihin ho ni inay, handa para sa pista. Handa na ho kami. Tayo na ho. Mabuti pangat humayo na tayo. Asan ho pala si Lucas? Nauna na siya sa plaza. Siguradong matutuwa kayo dahil meron kami inihandang espesyal para lang sa inyo. Espesyal ho? Ba't parang kinakabahan ako sa pa-espesyal nila? Oo, malalaman nyo pagdating natin doon. Inay, kinakabahan ho ako. Ako rin, anak. Pero huwag ka magpapahalata. Tandaan mo, sa oras na mapasok natin ang lugar ng ritual, doon lang tayo pwedeng kumilos. Habang naglalakad papuntang plaza, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan sa buong sityo. Pagdating nila sa plaza, sinalubong sila ng mga nakaitim at may pintura sa muka. Sa gitna may mesang may pulang tela at umuusok na banga. Huwag kayong mahihiya. Upo kayo. Kayong mag-ina ang panauhing pandangal ngayong gabi. Panauhing pandangal? Yan ba yung pampalubag loob nila para sa alay? Ilabas na ang mga pagkain. Bakit ho pala parang kakaiba ang ayos ngayon? Para saan ho ba yung mga umuusok na banga? Ito na ba yun, inay? Dito na ba nila isasagawa? Hindi pa. Masarap ang mga inihanda naming pagkain ngayon. Kumain kayo ng marami. Pagkasabi nun ni Lucas, palihim siyang may inabot kay Amara. 2 maliliit na bote na may lamang hindi matukoy kung anong likido. Para saan to? Hindi niyo pwedeng dayain ang pagkain. Babantayan kayo, lalo na ni ina. Pagka-uwi sa bahay panuluyan, inumin niyo yan para maisukin niyo lahat ng kinain niyo. Kakainin namin to? Itinitingnan ko pa lang, nasusuka na ako. Ano bang klaseng pagkain to? Aling Melay, adobo ho ba to? Grabe naman sa pagkaitim. Natapon ho ba yung toyo? Palabiro ka talaga. Ilabas na ang lechon.
Nasusuka ko, anak. Tiisin nyo na lang, inay. Nakain nyo na ho yan nung una. Kaya nyo ulit ngayon. Pero noon yun, nung hindi pa naaalis ang ilusyon. Bakit? Anong problema? Napasobra kasi yung kain ni inay ng lechon nung nakaraan. Kaya parang naumay na siya. Naumay? Hindi, ayos lang. Sinisikmura lang talaga ako nitong mga nakaraan eh. Kumain na tayo. Ang lutong ng balat, oh. Pilit na isinubo ni Aling Lily ang kinurot niyang balat ng lechona. Kahit pa hindi kaaya-aya ang totoong itsura nito. Halos maduwal siya, pero pinilit niyang lunukin at ngumiti. Nagpatuloy sila sa pagkain hanggang sa muling tumunog ang kampana. Hudyat na tapos na ang kasiyahan. Tumunog na ang kampana. Grabe! Ang sasarap ng pagkain. Busog na busog ako at... naantok na rin ako. Mauna na ho kami ni inay, ha? Adios! Tayo na ho, inay. Sandali lang. Bakit ho? Ngayong gabi, gusto ko sa silid ko kayo matulog. Ha? Ay, ang ibig kong sabihin, bakit doon pa? Sure ako, masikip tsaka mainit doon. Meron naman ho kaming sariling tuluyan eh. Bakit hindi na lang doon? Hindi niyo pa nga nakikita ang itsura ng aking silid. Tsak na magugustuhan niyo roon. Tayo na? Ha? Kunot noong napalingon si Amara kay Lucas, na halatang nagtataka rin ng mga oras na yon. Labag man sa loob nila, wala silang nagawa kundi magpatianod. Pagkarating nila sa isang bahay na halos bulok ng dingding at haligi, pumasok sila roon at nagtungo sa isang hagdang pababa. Inay, dito na ho ba nila gagawin yun? Sa basement? Huwag ka na lang maingay. Baka marinig ka nila. Ito na bang sinasabi ni Aling Melay na maganda at kaaya-aya? Mas mukha pang maayos kahit pa parang haunted house yung bahay panuluyan namin eh. Kung nasa ilalim pa rin kayo ng ilusyon ni Ina, tiyak na mamamangha kayo sa ganda nito. Ang problema, hindi na. Nandito na tayo. Sa inyong magiging silid. Hindi ba't napakaganda? Ay, oho! Ang ganda-ganda ho. Simple lang pero malinis at maayos ang mga gamit. Sa sobrang ayos, kinikilabutan ako. Mabuti naman at nagustuhan ninyo. O paano, maiwan na muna namin kayo. Sige ho, salamat ulit. Inay, yung picture ba na nasa altar, yun ho ba yung tinatawag nilang Santissima? Basta yung Diyos nila. Sa palagay ko yan na nga yun. Kamukha niya si Kamatayan eh. Kalansay na babaeng nakabelo na itim. Tapos bit-bit-bit-bit pa niya yung karit. Parang si Kamatayan. Halatang nakahanda na ang lahat. Nakaayos na ang mga kandila. Parang hinihintay na lang talaga tayo matulog sa kama para masimulan na. Parang bigla ako inantok ka. Ako rin ho. Ay, Nay, ito ho pala. Binigay ni Lucas. Inumin daw natin para maisuka natin lahat ng kinain natin. Bilis ho. Sigurado ka ba riyan? Wala naman ho tayong ibang pagpipilian eh. Nag-aalangan mana ay ininom pa rin nila ang laman ng bote. At ilang sandali pa'y nakaramdam na sila ng matinding paghilab ng tiyan. Sa gilid ng kwartong yun ay may parang kanal. Doon sila mabilis na tumakbo at sumuka. Nang maisuka nila ang lahat ng kinain, halos manghina sila. Inay, parang naisuka ko na rin lahat ng lakas ko. Ito anak, inumin mo para manumbalik ang lakas mo. Ito na ho. Kumusta? Ayos na ho, kahit papaano. Kailangan, hindi tayo makatulog ngayong gabi. Sigurado ka na ba talaga rito, Aylay? Nariyan na sila. Tayo na sa kama, bilis. Mabilis na humiga sa kama sina Aling Lily at Amara. Ipinikit nila ang kanilang mga mata
at nagpanggap na tulog gaya ng plano nila. Maya-maya pa, naramdaman na nila ang presensya ni Aling Melay at Mang Ben. May kasama rin ang mga ito. Sa palagay ni Amara ay mga 3 ang bilang. Maimbing na pagkakatulog nila. Simulan na natin ang ritual. Ihanda niyo na si Lucas. Narinig niyong utos niya. Paano kung malaman to ng mga nakatataas? Anong gagawin natin? Harangan mo sila. Hindi ko sila kaya mag-isa. Isa pa rin akong mababang uri ng aswang. Sinabi ko ba na gumamit ka ng dahas? Lansihin mo sila. Basta, gawin mo ang lahat na makakaya mo. Batid mo kung anong pwedeng maganap kapag pumalpak ka. Hindi ba, mahal? Oo, naiintindihan ko. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsimula na ang ritual. Biglang kumulimlim ang langit at kumulog ng malakas. Nagsimulang umusan ng kung anong dasal si Aling Melay. Nang unti-unti nang nakaramdam ng kakaibang init sina Amara at Aling Lily. Doon na sila tuluyang nag-anyong aswang at lumaban. Akala mo ba, hahayaan ka lang namin sa binabalak mo? Ano? Nagulat ka ba? Akala mo ba talaga isa kaming ordinaryong tao? Nagkamali ka ng piniling alay. Inay! 4 ho sila, 2 lang tayo. Hindi tayo dapat basta sumugod. Kaya naman pala hindi pangkaraniwan ang tibay ng isip ninyo. Mga puting aswang. Teka, parang namumukhaan ko kayo tama. Hindi ko akalaing matatagpuan ko kayo. Kayo ang mag-inang nakatakas noon sa ritual. Ano? Kung ganon! Oh! Bakit, Inay? Ano ho bang sinasabi niya? Kung ganon kayo rin pala ang uri ng aswang na yumanggaw sa amin at pumatay sa asawa ko! Ano ho, Inay? Kaya pala pamilyar sa akin ang panahon dahil kayo pala yon. Walang halaga sa akin ang asawa mong mahina. Kaya ko kayong patayin ngayon nang hindi ko malang maaalala ang pangalan niya. Hindi na nagpigil si Aling Lily. Mabilis siyang tumalon pasugod kay Aling Melay. Lumaban na rin si Amara sa iba pang kasamahan. Naging puting-puti ang mga mata ni na Aling Lily at Amara at doble ang lakas na inilalabas nila. Parang mga galit na hayop na sabik makapaghiganti. Nandito na kami ni Lucas. Anong? Papatayin kita! Papatayin ko kayong lahat! Wala kang laban sa kapangyarihang taglay namin. Isa ka lang mababang uri ng aswang. Traitor ka, Lucas! Bakit hindi mo sinabi sa akin na kayo palang pumatay sa itay ko? Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinungaling! Mas lalong pumuti ang mga mata ni Amara. Galit na galit niyang sinugod si Lucas. Itinaas niya ang mahaba niyang kuko at itinapat ito sa leeg ng binata. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Amara. Wala akong alam dyan, sumpaman. Ano? Bakit hindi ka lumalaban? Halimaw kayo, di ba? Pinatay niyo si Itay at hindi pa kayo nakontento! Amara, totoo ang sinasabi ni Lucas. Sanggol pa lamang siya noong mga panahong yon. Sanggol? Kung ganun, ikaw na lang ang papatayin ko! Amara, huminahon ka. Wala rin namang kasalanan si Ama. Oo, may pagkukulang siya dahil hinayaan niya. Pero ano bang laban niya? Mag-isa lang siya noon. Pareho lang tayong biktima ni na ina. Kaya nga gusto ko kayong tulungan. Dahil hindi na kinakain ng konsensya kong lahat ng nangyayari. Nabuhay ako sa isang madilim na mundong si ina mismong lumika. Pero wala akong magagawa kundi tanggapin ang lahat. Kung ganun, sino ang papatayin ko? Sino ang paghihigantihan ko sa pagkamatay ng itay ko? Sino ang paghihigantihan ko sa lahat ng kamalasan at sumpang pasan namin ng inay ko? Sino? Sabihin mo! Nandiyan na sila. Sinong sila? Kailangan nyo nang umalis. Kailangan nyo tumakas. Mas malalakas sila. Wala tayong laban sa kanila. Hindi ako natatakot sa kanila! Saglit na natigilan si Amara nang biglang tumilapon si Aling Lily. Duguan na ito.
Ngunit puno pa rin ng galit ang kanyang mga mata. Inay! Elay, umalis na tayo. Parating ng mga nakatataas. Bitawan mo ako, Ben! Ano ba, Melay? Tama na. Pwede ba tumigil ka na? Inuutusan mo ba ako? Mahal kita, Melay. Pero sa pagkakataong to, hindi ko nahayaan pa madagdagan pa ang mga kasalanan mo. Anong? Ngayon na! Tumakas na kayo! Buong lakas na niyakap ni Mang Ben si Aling Melay. Pero agad din siyang tumilapon. Dinampot ni Aling Melay ang kutsilyo sa altara. Hiniwa ang sariling palad at umusal ng dasal. Unti-unting nabuhay at gumalaw ang larawan ni Santissima Muerte hanggang sa tuluyang dumilim ang paligid. Hindi! Kailangan nyo nang umalis. Umalis na kayo ngayon na. Lucas, itakas mo na sila, anak. Tumakas ka na rin. Pero paano ka, ama? Ako nang bahala sa iyong ina. Kaya ko ng sarili ko. Sige na. Inay, kaya niyo bang tumayo? Malalamang ang sugat niya. Dali, buhatin na natin siya. Wala ka ng pagpipilian ngayon, kundi magtiwala. Huwag ka na mag-alangan. Pag may ginawa kang masama, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Masaya akong mamamatay kung ganon. Magkatulong na inalalayan ni na Amara at Lucas si Aling Lily. Pero bago pa man sila makakyat sa hagdana, isang malakas na kidlat ang biglang tumama roon. Dahilan para mahati sa gitna ang buong bahay. Parang biglang tumigil ang oras. Anong? Akala niyo ba ganun lang yon? Hindi. Ina, anong ginawa mo? Bakit nag-iba ang itsura ni Aling Melay? Hibang na talaga siya. Ibinigay niya ng kaluluwa niya kay Santissima Muerte. Ano na ang mangyayari ngayon? Inay! Sa estado niya ngayon, kahit na ang mga nakatataas na aswang panahon, wala nang laban sa kanya. Kailangan niyo nang umalis. Ama, tayo na. Sumama ka na sa amin. Hindi. Hindi ko iiwan ang iyong ina, Lucas. Pero ama, sa kabila ng lahat, totoong minahal ko ang iyong ina. May mga dahilan siya na hindi mo naiintindihan. Pero ako, alam ko kung saan nag-ugat ang mga maling pasay niya. Umalis na kayo, Lucas. Umalis na kayo. Lucas, tara na! Pero ama, Lucas, tutulong ka ba o magpapaiwan ka? sige ama, patawad at salamat. Tayo na, bilisan mo! Lumuhod kayo at sundin ang inuutos ko. Ako na ngayon ang inyong bagong Diyos. Santissima Muerte, O, anong ginagawa mo, Ben? pakinggan ang aking hiling. Isa kang patas at walang pinapanigang Diyos. Batid mo ng hinihiling ng aking asawa'y kalabisan. Dinggin mo ang hiling ko. Kapalit ng buhay ko. Wakasan mo ang kasamaan niya. Sa ngalan ng lahat ng inosenteng inalay, dinggin mo ako! Hindi! Hindi mo pwede gawin to! May kasunduan tayo! Hindi! Kasabay ng sigaw ni Aling Melay ay muling kumidlat. Sabay buhos ng malakas na ulan. Sa isang iglap, natupok ang katawan ni na Aling Melay at Mang Ben. Lahat ng taong naroon ay napalhod sa nasaksihan. Habang sina Amaray patuloy na nilalandas ang daan palabas ng sityo. Sigurado ka bang tama tong dinharaan na natin? Oo, sigurado ako. Pero wala na ako natatanong sa unahan, kundi puro tubig na lang. Lalanguyin ba natin yan? Maraming sugat si inay. Hindi niya kayang lumangoy. Hindi natin kailangang lumangoy. May bangka ron. Tara, bilis. Inay, kumapit lang ho kayo. Makakalabas din tayo dito. Kaya ko pa naman, anak. Pero sigurado ka ba na hindi tayo tatraydorin nitong si Lucas? Kung gusto ko ho kayong patayin, sana ginawa ko na ho ngayon pa lang. Isa pa, wala na si ina at si ama. Wala na rin akong pupuntahan. Noon, parati akong umiiyak dahil natatakot ako sa sarili ko. Dahil alam kong halimaw ako. Pero putya,
mas halimaw pa pala sa mga kagaya namin ni inay. Paano ko nga ba nakalimutan? Ang mga hayop na yun. Ang ina mo, Lucas, na mas halimaw ang siyang pumatay kay itay at nagbigay sa amin ng lecheng sumpa na to. Pinilit ko noon, namin ni inay, nakalimutan ng trahedyang yun sa pamilya namin. Pero hindi ko akalaing ganito pala ka mapagbiro ang tadhana. Patawad. Kung dahil sa aking ina kaya niyo pinagdaanan lahat ng to. Kung malinis talaga ang intensyon mo, wala kang dapat ikahingi ng tawad. Iligtas at ilayo mo kami rito. Sapat na yung kabayaran sa lahat ng ginawa ng iyong ina sa pamilya ko. Makakaasa ho kayo. Tumagal din ng ilang oras ang pamamangka nila hanggang sa marating nilang muli ang kanilang baryo. Mabilis silang nagtungo sa isang kakilala at kaibigang albularyo na isa ring nakakaalam ng kanilang sikreto. Ito ang gumamot sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang pamumuhay ng mag-ina kasama si Lucas. Sigurado ho ba kayong ayos lang na linlangin natin yung mga customer natin? Hindi ho ba't pandaraya yung pinapalitan natin ng katawan ng saging ang mga laman loob ng baboy na binibenta natin? Wala tayong magagawa. Yan ang kinabubuhay natin. Isa pa, ito lang ang tanging paraan para hindi tayo pagdudahan at mabisto. Bata pa lang ako, ganyan na ang ginagawa namin ni inay. Wala namang nagre-reklamo eh. Tsaka, ang mura kaya ng bentahan natin. Malapit nang maubos yung mga puno ng saging sa likod bahay eh. Mabuti ho no. Nagawa niyong mamuhay ng payapa sa kabila ng lahat. Kasi hindi naman taga kayo aswang. Nayanggaw lang. Aaminin kong hindi naging madali nung una. Minsan muntik na kami makapangbiktima. Pero awa ng Diyos na tanging kabutihan lang ang pinapanigan, nagawa naming mamuhay ng normal. Magagawa mo rin yun. Huwag kang mag-alala. Magagawa mo rin. Isa pa, hindi ka naman kumakain ng karne ng tao, hindi ba? Hindi naman. Palagi kong tinataka sa sina nun kapag may bago silang bihag. Kaya nga palagi siyang galit sa akin eh. Ayun naman pala eh. E di hindi na magiging mahirap para sa'yo ang pigilan ng pagkagutom. Paano ho, inay? Lucas, tayo na sa palengke? Oo, bilisan na natin. Magtatanghali na, wala na tayong kikitain. Nagpatuloy ang ganong buhay ni na Amara, Aling Lily at Lucas. Sa bawat araw na magkasama sila, lalo ring tumibay ang tiwala nila sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, nagkatuluyan rin sina Amara at Lucas at biniyayaan ng isang lalaking anak. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa dami ng pinagdaanan natin, dito rin pala ang magiging wakas natin. Parang kailan lang, halos hindi ko na alam kung makakalabas pa ba tayo ng buhay sa sitio. Sabi nga nila kahit gaano pa kahaba ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang wakas. Pero aaminin ko anak, akala ko hindi na-aabot pa ang kwento natin sa ganitong katahimikan. Pero Lucas, isa kang aswang. Ako rin. Hindi ba't dapat kabaliktaran ng kwento natin? Mga halimaw na tinataboy, hindi tinatanggap. Pero ngayon, eto tayo. May anak, may buhay. Paano siya? Magiging isa rin ba siyang aswang? Ang lahi namin, hindi ipinapanganak na ganap na aswang. Kailangan ng ritual. Isang pagpapasa. May proseso. May desisyon na kailangan gawin. Ang alam ko ginawa niyo yun para magpatuloy ang lahi, hindi ba? Para hindi malunod sa sariling kapangyarihan. Yun ang naaalala kong sinabi ng asawa ko noon. Bago nila siya kinuha. Tama po yun. At higit pa ron, kailangan ng pahintulot ni Santissima Muerte. Siya ang kinikilala naming Diyos. Hindi siya tulad ng Diyos ng simbahan. Hindi siya nangangako ng langit. Pero marunong siyang makinig. Lalo na sa mga itinakwil ng mundo. Siya ang tanging nilalang na tumanggap sa amin. Sa madaling sabi, tinanggihan kayo ng simbahan pero siya, tinanggap kayo. Ganun na nga ho. Pero tandaan niyo rin, hindi siya mapagpasensya. Kapag sumobra ka sa hiling,
sa ambisyon, sa intensyon, may kabayaran. Nakita niyo naman ang nangyari kay ina. Isang bagay na lamang pa rin ang Diyos sa kanya. Pero, Lucas, ipapasa mo ba sa anak natin ang pagkaaswang? Gusto mo rin ba siyang sumamba kay Santissima Muerte? Hindi. Hindi ko gagawin yun. Ayokong manahin niyang sumpa, Amara. Ayokong maranasan niya ang gutom na hindi mapunan. Ang takot na baka makapanakit siya. Pero hindi ka mamamatay kung hindi mo maipapasa ang pagkaaswang mo? Oo. Pero sasamahan mo naman ako sa pagtanda ko, hindi ba? Oo naman. Pero lalaki si Kyle sa mundong hindi tulad ng atin. Tsak magtatanong siya, bakit hindi kayo tumatanda? Bakit ako naiiba sa inyo? Bakit hindi ako tulad ninyo ni Ama? Ano ba ako? Ano ho ba kayo? Paano natin siya haharapin kapag dumating ang mga tanong na yun? Hindi ko alam. Pero mas hindi ko kaya kung lalaki siyang katulad ko. Naguguluhan, galit, takot sa sarili. Gusto ko na sa akin na magtatapos ang sumpa. Pagdating ng araw na sapat ng pamamalagi ko sa mundong to, hihiling ako kay Mang Gabo ng huling pabor. Magpapasunog ako para siguradong dito na talaga magwawakas ang lahi ng mga panahon. Lucas. Yun talaga ang gusto ko mangyari, Amara. Aling Lily, pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Ina, ito lang ang tingin kong tamang kabayaran. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Para kay Kyle at sa mga magiging anak niya pagdating ng araw. Sa bagay, mas maganda nga yun. Mas mabigat man sa puso, pero mas magaan sa budhi. Ay, si Kyle umiiyak. Sandali lang ho pupuntahan ko lang. Baka gutom na eh. Lumipas sa mga taon na hindi na muling binanggit ni na Amara at Lucas ang salitang aswang sa harapan ng kanilang anak. Sa halip itinuro nila kay Kyle ang kabutihan, ang pagpapakumbaba, at higit sa lahat, ang huwag abusuhin ng anumang lakas na maaaring nasa loob niya. Sa bawat tanong ng bata, may mga sagot at may mga pananahimik. Ngunit sa kanilang pagkilos, malinaw ang aral. Piliing maging tao, kahit may dugong halimaw. Tahimik na namuhay ang pamilya sa baryong hindi na kailanman binisita ng mga nilalanga mula sa lugar ng mga magulang ni Lucas. Sa bawat araw na lumilipas, sa mga simpleng tawanan at tahimik na hapunan, unti-unting naghiloma ang mga sugat ng kahapon. Okay, sana nagustuhan niyo po ang kwento ng mag-inang sina Aling Lily at Amara. Shout out po tayo kay Julius Deloro. Hi kay Elizabeth Dunca. Shout out sa Yamasaki family from Yokohama, Japan. Galing po kay Ami Yong. Hi MGS14. Shout out kina Feli Belandres at Alma Laureano. Galing po kay Pisyang Molina. Hi po kay Azenar Goodies. Shout out sa Santillan and Conciliado family from Belgium. Shout out sa Saligumba family from Pasay. Hi kay Angie Palomares from Kuwait. Hi kay Arlene Ramos from Miami, Florida, USA. Shout out po kay Apple24 at Glendale. Okay, lagi lang po nating tatandaan na lagi po tayong manampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all.